Okay. Pagka daw sa gout, iwas daw ng karning baka, iwas daw sa mani. Totoo ba yun, Doc? Well, if Sa laman loob. yan yung yung purine kasi purine metabolism tayo. Oo. Ngayon, if you 1/3 lang ng mga kinakain yan, 1/3 ng problem natin sa uric acid ay galing sa pagkain. Ngayon, if you're going to limit that, bawasan yan, yes, you can. Pero ang mas madaming nagkokos ng gout is yung sugary food, sugar drinks, and processed food. Kasi may patient po ako, mga chronic gout. Binago ko ang lifestyle. Well, sinabihan ko, yes, you can eat meat. As long as you take out this high carbohydrates, high processed food, sugar drink. Nagulat yung patient ko. I have 2 patients. Nagulat for how many months? Every month, nagkakaroon sila ng gout flare, gout attack. First time nila. 1 month, 2 months, 3 months, while gout-free. Changing their diet, number 1. Tapos, may activity na rin sila. Ay, exercise. Yes. Kailangan ng exercise, Doc. Anong klaseng exercise? Masakit na nga yung paa ko. Okay. Siyempre, pagka masakit ang paa, may gout flare, i-address muna natin ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. So, inflammation ang problem, anuhin muna natin yung inflammation. Once you are free with inflammation, you can start now, if you are sedentary, walking lang, 20-30 minutes every day. Okay, walking. Yes. Okay. And these things that you've mentioned, nutrition, exercise, contributes to para pag hindi ako maging obese, para pumayat ako. Ganyan. Yes. So, pagka halimbawa, Doc, na-manage na ang aking weight, meron akong activity, maayos ng aking diet, gagaling na ba ako sa gout? Hindi na ba ito babalik-balik? Okay, kailangan maging consistent po tayo. Kasi pagka yung kadalasan, pagka gumaling tayo, bumabalik tayo sa dati. Yes, matitikman ko na yung yung hindi ko natitikman noon. Pero isa rin to is you need to increase your fluid intake. Yes. Tubig ito, Doc. Yes. Hindi concentrated fluid. Pag sinabi kong concentrated fluid, ito yung mga may kulay. Dapat yung walang kulay. Bakit? Kasi tutulong yan ma-excrete sa kidney yung uric acid. Okay, if you have gout, I recommend no liquor. Alam nyo bakit? Liquor is addicting. So, yung dati sasabihin nyo, 1 jigger or 1 shot a day. Isang kupita lang. Yes, hindi nasusunod. So, if you're not going to remove that, babalik at babalik kayo sa dati. Kung hindi kayo consistent, babalik lang yung gout niyo. Beer, one bottle. Yes. Pero kung hindi mawawala, addiction nga So, kahit first week, second week, magawa nyo, pagdating ng 3rd or 1 month, bumabalik ka na. And because may mga peers din, mga kasama, tukso talaga ang nagiging salarin. Nagulat lang ako, Doc, na lahat ng alcoholic drinks. Kasi ang alam ko, beer because of the malt. Yes. Lahat pala, dapat. Wala. Because all alcohols nagkokos ng dehydration also. So, pagka nasobrahan ka talaga sa alcohol, dehydrated ng katawan mo, ang sabi nga natin, paano mo ma-excrete yung uric acid? Kailangan ng water. Ihiin nga yung mga tumutoma. Dami pang umihi. Hindi pa po ba effective yun? No, pagka ihi ka ng ihi, nadi-dehydrate ka. You need to rehydrate with water. Kaya nga, pag inom ka ng beer, ng mga alcohol, pansinin nyo, ihi ng ihi, nadi-dehydrate na po ang inyong katawan. Kasi marami ang na-expel. Yes, water. opo. Doc, pati daw sigarilyo bawal? I think sa gout? May kinalaman ba? Wala po kasi more of nicotine, more of addiction ang smoking. Iba naman ang epekto. Yes, pwedeng cancer. Actually, pagka smoker ka, increased risk for cancer. Pero ngayon pinapalitan na yan ng obesity. High risk for also cancer. Okay, since
obesity ay nagkukos ng maraming problema sa katawan, paano ba masasabing obese na ako? Okay, yung weight po ninyo, no? Meron tayong i-measure natin. Kailangan, no? Nasa normal weight tayo. Ako, I was 93 kilogram, obese 2. So if I'm not going to change my lifestyle, ang dami ko. 92 kayo, Dok? 93 kilograms. 93? Yes. Ano ginawa ninyo? Gano'ng katagal bago kayo naging ganyang ka-fit? Okay, 2013, naging active ako kasi thinking ko, being active, exercise, bumili ako ng bike. So, nagbabike ako 100 kilometer bike noon. Malaki na ako. It doesn't decrease my weight because yung kinakain ko. Oo. Kasi yung iba sinasabi nila, masusunog din naman yan Magbabike ako mamaya, tatakbo ako mamaya, lalakad ako mamaya, papawisan ako, tapos sang damakmak na kain. Yun. So, yun yung problem. Kasi 80% of total health natin comes from our nutrition. 20% lang ang exercise. Naku, Dok, parang paparusa naman kasi. Ano yung diet restricted, Dok? Yes. So, paano ba magandang umpisahan? Okay. Para ma-sustain ko, yung reasonable, para naman hindi ako malungkot. Okay, para hindi kayo malungkot, meron naman tayong tinatawag na yung mga tatanggal lang muna natin is yung mga sugar food, sugar drink. No? Instant. Yes, yung mga processed food na instant, iwas. At mag-focus po kayo, home-cooked meal. Yan ang pinaka-the best kasi mas nutritious yung niluluto ng ating mga nanay or lola kaysa yung bibili yung drive-thru or yung kasi sa ating generation, very busy, gusto natin nagmamadali, and then yun na, nakakain na tayo ng mga unhealthy foods. And probably, let's qualify the home-cooked meals, Doc. Kasi maraming mga pampalasa na available in the market. Siguro, kasama yun dun sa kategory na instant. Yes po. Usually, sa home-cooked meal, mag-focus sa salt and pepper only yung pampalasa. Yung mga ibang ingredients na masyado nagpapalasa, tinatanggal natin. Ayun, tama ka naman dun, Dok. Yes. Lalo na yung mga easy-easy. Diba? Marami ngayon yan. Well, it gives us convenience because of our very fast lifestyle. Yes. But may palit in the long run. In the long run, yes, na-enjoy nyo itong mga unhealthy foods, pero after a decade, 2 decades, 3 decades, ayan na po yung mga lifestyle diseases, debilitating. Ang problem pa, magastos. Sobrang gastos nila once you're nasa ospital na. At masakit. No? Ang hirap sa katawan. Correct. Diba? Yes po. Okay. Last paalala na lamang po, Doc. Okay. When you want to have a healthy lifestyle, set a right mindset. Mag-ano kayo ng goal, then proper nutrition. You can also do fasting and have an active lifestyle. You can be the best version of yourself, adapt, and you will evolve. Ayan, very good. Kung wala naman sigurong sakit pa, Doc, you can reward yourself every now and then. Yes, pwede naman po. Wala namang para hindi malungkot ang buhay. Correct po kayo. Yes. Very good. Saan po ba kayo mabibisita, Doc, para sa mga gustong magpakonsulta? Yes, ang hospital ko is Ace QC, dyan sa Muñoz, and Ace Valenzuela sa Malanday, and ang aking clinic nasa Bukawe, Bulacan. They can also follow my page, Dr. Brian Aubrey Castillo. Ayan. Thank you so much for coming, Doc. Maraming salamat po sa inyo. Yes po, thank you. Thank you si Doc Brian Aubrey Castillo po para sa isa sa ating lifestyle doctor na nagsasabi prevention is better than cure. Ngayon na, ayusin na po natin ang ating pagkain at syempre paggalaw-galaw ng bagya. Kahit nga lang daw walking, pwede na. Maraming salamat.